Kabanata 1731, ang alok ng sinaunang kalansay. Sino ka? Dahil hindi alam ni Zephyr ang pagkakakilanlan ng bagong dating at ayaw niyang mahalata ni na Yang Yunchen at ng iba pa, gumamit lamang siya ng sound transmission upang sumagot. Hindi ba't kanina ka pa nakatingin sa akin? Muling umalangaw-ngaw ang mahiwagang tinig. Kumislap ang mga mata ni Zephyr. Tahimik niyang pinalawak ang kanyang spirit energy hanggang sa tuluyan niyang matukoy ang pinagmumulan ng boses. Sa kanyang pagkagulat, ang pinanggagalingan nito ay ang mismong kalansay na kasalukuyang nakikipaglaban kina Yang Yunchen, Han Yan, at Ouyang Xuanwang. Patuloy ang mabangis na labanan. Bagamat napakalakas ng kalansay, unti-unti na itong napipigilan ng tatlong walang kapantay na henyo. Kung magtatagal pa ang laban, malamang natuluyan na itong matalo. Ikaw. Ikaw ba ang kalansay na nakikipaglaban sa kanila? Hindi makapaniwalang tanong ni Zephyr. Sok. Pambihira ka, bata. Napakalakas ng iyong spirit energy. Kahit noong panahon ng sinaunang Draco Nico, maituturing kang may mahusay na talento. Napakunot ang noo ni Zephyr. Mahusay lang. Sa isang pangungusap na iyon, napagtanto niyang napakaraming halimaw na henyo ang umiral noong sinaunang Dracan Ikong panahon. Kahit ang talento niya ngayon ay hindi pa pala kabilang sa pinakatuktok noon. Muling nagsalita ang kalansay. Hindi mo kailangang magtaka. Noong panahon ko, maraming mandirigmang may lakas ng kaluluwang katulad ng sa iyo. Hindi sila karaniwan, ngunit hindi rin sila pambihira. Hindi ito ang unang pagkakataong may mga tagalabas na nakapasok sa mga guhong ito. Ngunit sa lahat ng dumating, ikaw ang may pinakakahanga-hangang soul force. Kaya ikaw ang aking pinili. Tahimik na tumitig si Zephyr sa kalansay. Sabihin mo na ang tunay mong pakay. Marahang tumawa ang kalansay. Maraming kayamanan sa Ditian City, ngunit ang pinakamahalaga ay ang battle armor ng Ice Flame Supreme. Ang baluting iyon ay hindi tinatablan ng apoy o tubig, may napakalakas na depensa, at higit sa lahat. Ito ang susi sa isang napakalaking pagkakataon na kayang magpabago ng kapalaran ng sinuman. Kung makukuha mo ito, maaaring mapasa iyo ang isang kapangyarihang maging ang langit ay hindi kayang baliwalain. Naging seryoso ang mukha ni Zephyr. Hindi ako natatakot sa panganib. Pero hindi ako naniniwalang may biyayang basta na lang bumabagsak mula sa langit. Ano ang kapalit? Napangiti ang kalansay. Tama. Walang libreng biyaya sa mundong ito. Ang lugar na ito ay tinatawag na Ditian City, ang dating kabisera ng aming imperyo. Bagamat naging mga guho na ito, marami pa ring makapangyarihang nilalang ang natutulog sa kailaliman nito. Ayokong magulo pa sila ng mga tagalabas. Huminto ito sandali bago muling nagsalita. Kapag nakuha mo ang pagkakataong iyon, ang hiling ko ay buhayin mo ang mga asensya ng emperador. Kapag nagawa mo iyon, muling paprotektahan ang buong Ditian City, at wala nang sinumang tagalabas ang makapaglilihis o makapagsasamantala sa lugar na ito. Ngunit bakit si Zephyr ang napili ng sinaunang kalansay? Kabanata 1732, ang lihim na kasunduan at ang maskadong mandirigma. Kamahalan Ditian. Napakunot ang noo ni Zephyr. Sa paraan ng pagsasalita ng kalansay, tila ang tinutukoy nito ay ang tunay na pinuno ng Ditian City. Tama. Siya ang tunay na emperador ng Ditian City. Nag-iwan ako ng marka sa battle armor ng Ice Flame Supreme. Kapag nakuha mo ito, mahahanap mo rin ang kamahalan. Bahagyang itinaas ni Zephyr ang kanyang kilay. Paano ako makatitiyak na hindi mo lang ako niloloko? Marahang tumawa ang kalansay. Kung balak kitang ipahamak, ano ang mapapala ko? Kami ay mga kaluluwang nakagapos sa lugar na ito. Ang tanging hangarin namin ay manatiling payapa at huwag gambolain ng mga tagalabas. Kaya nga handa kitang bigyan ng napakalaking pagkakataon. Umiling si Zephyr. Kung ganoon, paano ka nakatitiyak na tutuperin ko ang pangako ko? Pwede kong kunin ang battle armor ng Ice Flame Supreme at umalis na lamang. Napangiti ang kalansay. Naniniwala akong hindi ka ganoong uri ng tao. Napailing na lamang si Zephyr. Wala na siyang maisagot. Sa huli, wala rin naman siyang ibang pagpipilian.
Bukod pa roon, makabubuti ring maabala sina Yang Yunchen at ang dalawa pa habang isinasagawa niya ang plano. Sige. Tinatanggap ko ang kasunduan. Sa mismong sandaling iyon. Boom! Isang nakabibinging dagandong ang yumanig sa buong larangan ng digmaan. Ang kalansay na nakasakay sa kabayong pandigma ay biglang sumabog ng nakakikilabot na aura. Itinaas nito ang mahabang sibat, habang umuungal ang kabayo na tila isang sinaunang halimaw. Sa isang iglap, ang nakakatakot na presyon ay bumalot sa buong paligid. Kahit sina Yang Yunchen, Han Yan, at Uyang Xuanwang na kanina'y may kalamangan, ay biglang napaurong. Boom! Isang marahas na puwersa ang sumabog. Ang tatlong henyo ay sabay-sabay na itinapon ng libu-libong metro ang layo. Paano nangyari iyon? Bakit bigla siyang naging napakalakas? Halatang nabigla ang tatlo. Hindi nila inaasahang may itinatago pa palang tunay na lakas ang kalansay. Habang nakatuon ang lahat ng pansin sa laban. Swoosh! Isang figurang kasing bilis ng kidlat ang sumingit sa gitna ng kaguluhan. Nakasuot ito ng mahabang itim na balabal at puting maskara. Ang malamig at nakakatakot nitong aura ay tila nagmula mismo sa kailaliman ng impyerno. Sa isang kisap mata, nakarating ito sa harap ng kalansay. Sino siya? Sigaw ni Yang Yunchen at ng iba pa. Hindi nila inaasahang may ibang makikinabang sa pagkakataong pinaghirapan nilang likhain. Ang hindi nila alam. Ang misteryosong maskadong mandirigmang iyon ay walang iba kundi si Zephyr. Ha! Isang nakakasilaw na sinag ng espada ang sumiklab. Ang crystal bamboo sword sa kamay ni Zephyr ay nagbuga ng walang katapusang sword energy na rumagasan na parang nagngangalit na karagatan. Sa isang iglap, ang isang mandirigmang hamarang sa kanya ay agad na napaire piraso. Hindi man lamang siya tumigil. Sa halip, lalo pa siyang bumilis, at sa loob lamang ng isang kisap mata. Nalampasan niya ang kalansay at tuluyang nakapasok sa kailaliman ng mga guho. Ngunit ano nga ba ang naghihintay kay Zephyr sa loob ng sinaunang guho? At kapag nalaman ni Yang Yunchen ang tunay na pagkakakilanlan ng maskadong mandirigma, ano ang magiging kapalit ng kanyang matapang na hakbang? Ano ba talaga ang lihim ng battle armor ng Ice Flame Supreme, at kakayanin ba niyang tuparin ang kahilingang maaaring magbago ng kapalaran ng buong Ditian City? Kabanata 1733, ang battle armor ng Ice Flame Supreme. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanila. Umalangaw-ngaw ang boses ng kalansay sa isipan ni Zephyr. Bagamat walang ibang nakarinig, malinaw na malinaw itong narinig ni Zephyr. Emph. Mahinang sumanghal si Zephyr. Hindi siya nangakong tutuperin ang lahat, ngunit hindi rin siya tumanggi. Samantala. Paano? Paano ito nangyari? Hindi makapaniwala sina Yang Yunchen, Han Yan, at Uyang Xuanwang. Inakala nilang haharangin ng kalansay ang maskadong lalaki. Ngunit sa halip, hinayaan lamang nitong makalusot si Zephyr, na para bang hindi nito nakita ang kanyang pag-iral. Lintik. Pigilan ninyo siya. Halos mabaliw sa galit ang tatlo. Matagal nilang pinaghirapan ang laban, ngunit isang misteryosong lalaki lamang ang biglang sumulpot upang maagaw ang lahat. Ang higit pang ikinagalit nila ay ang kalansay, na kanina'y desperadong lumalaban sa kanila, ay tila sadyang pinoprotektahan pa ang maskadong mandirigma. Harangin siya. Malamig ang ekspresyon ni Han Yan habang ikanaway ang kanyang kanang kamay. Boom! Isang naglalagablab na apoy ang sumabog at rumagasa patungo kay Zephyr. Ngunit sa mismong sandaling iyon, umuungol. Muling kumilos ang kalansay. Isang bughaw na sinag ng liwanag ang bumalot sa paligid at agad na hinarang ang nagngangalit na apoy. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yang Yunchen at ng iba pa ang katotohanan. Hindi lamang nakikipaglaban ang kalansay sa kanila. Pinoprotektahan din nito ang misteryosong maskadong lalaki. Swoosh! Parang kidlat ang bilis ni Zephyr. Sa isang iglap, nakapasok siya sa kailaliman ng mga guho. Sa tulong ng kanyang napakalakas na spirit energy, mabilis niyang natagpuan ang isang lihim na silid na puno ng mahahalagang kayamanan. May isang jade na kasinlaki ng palad na naglalabas ng banayad na liwanag. May isang simpleng espadang kahoy na nakasabit sa dingding, ngunit naglalabas ng napakatalim na sword intent.
Mayroon ding maraming sinaunang aklat ng mga lihim na teknik. Ngunit alam ni Zephyr na sa sobrang tagal ng panahon, magiging abo lamang ang mga ito sa sandaling mahawakan niya. Kaya hindi na niya sinayang ang oras. Sa halip, mabilis niyang kinuha ang lahat ng mahahalagang bote ng elixir at inilagay ang mga ito sa kanyang storage ring. Hindi nagtagal. Narating niya ang pinakatagong bahagi ng lihim na silid. Doon ay nakahimlay ang isang kakaibang itim na kasuotang pandigma. Ito ng sinaunang mga ron na marahang kumikislap, habang naglalabas ng isang makapangyarihan at misteryosong aura. Ito na ang battle armor ng Ice Flame Supreme. Hindi na nagatubili si Zephyr. Swoosh! Mabilis niyang isinuot ang battle armor. Sa isang iglap, isang komportable at napakalakas na enerhiya ang bumalot sa kanyang buong katawan. Pakiramdam niya ay mas gumaan ang kanyang katawan, habang ang depensa niya ay tila umabot sa panibagong antas. Napakahusay na kayamanan. Tumanggo siya ng may kasiyahan. Bagamat kulay itim ang battle armor, kumikislap naman ang mga sinaunang ron nito na tila dumadaloy na tubig. Sa isang tingin pa lamang, malinaw na isa itong pambihirang banal na kayamanan. Matapos makuha ang kanyang pakay, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Zephyr. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng lihim na silid. Ngunit sa kanyang paglabas, naghihintay na kaya sina Yang Yunchen at ang iba pa. At kapag nakita nila ang battle armor ng Ice Flame Supreme na suot ng misteryosong maskadong mandirigma, magsisimula na ba ang isang laban na yayanig sa buong primordial space? Kabanata 1734, ang huling sakripisyo ng sinaunang tagapangalaga. Lintik kang gunggong. Mamatay ka. Pagkakita ni Yang Yunchen at ng iba pa na papalabas na si Zephyr, agad silang naglabas ng nakakikilabot na hanggaring pumatay. Sa tindi ng kanilang galit, namutla ang kanilang mga mukha. Kasabay ng isang malakas na sigaw, sabay-sabay silang sumugod upang pigilan si Zephyr. Umuungol. Ngunit sa mismong sandaling iyon, muling kumilos ang sinaunang kalansay. Iwinasiwas nito ang mahabang sibat at lumikha ng napakalawak na anino ng sibat na walang awang hamarang sa lahat ng pag-atake ng tatlong henyo. Umalis ka na. Mariing utos ng kalansay. Tumanggo si Zephyr. Wala siyang balak makipaglaban. Alam niyang kapag tuluyang nagsanib puwersa sina Yang Yunchen, Han Yan, at Uyang Xuanwang, magiging napakahirap silang kalaban. Bukod pa rito, tiyak na marami pang nakatagong trump card at makapangyarihang kayamanan ang dala ng mga ito. Hindi pa iyon ang tamang oras para sa isang buhay o kamatayang labanan. Bago siya tuluyang umalis, napalingon siya sa kalansay. Hindi ka ba sasama? Mahinang tumawa ang sinaunang tagapangalaga. Matagal na akong patay. Ang katawang ito ay ang huling bakas ng aking lakas. Habang kaya ko pa silang pigilan. Umalis ka na. Tahimik na tumanggo si Zephyr. Swoosh! Sa isang kisap mata, naglaho siya na parang kidlat at tuluyang nawala sa paningin ng lahat. Lintik. Nagdilim ang mukha ni Han Yan. Ikanaway niya ang kanyang kamay, at isang dagat ng naglalagablab na apoy ang bumalot sa buong paligid upang tuluyang lipulin ang kalansay. Umuungol. Sa ilalim ng walang humpay na pag-atake, nagsimulang manghina ang sinaunang tagapangalaga. Unti-unting naglaho ang lakas nito. Maging ang kalansay na kabayong pandigma ay natupok at naging abo. Ngunit sa halip na bumagsak, nagpakawala ito ng isang nakakayanig na sigaw. Kahit tuluyan akong maglaho, hindi ko kayo hahayaang makuha ang gusto ninyo. Sabay-sabay tayong maglaho. Boom! Sa isang iglap, ang buong katawan ng kalansay ay naging isang napakalaking pulang liwanag. Kasunod nito, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong Ditian City. Walang sino man ang nag-akalang pipiliin nitong sirain ang sarili upang pigilan ang mga kaaway. Bang! 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 Sina Yang Yunchen, Han Yan, at Uyang Xuanwang ay sabay-sabay na tinangay ng napakalakas na shockwave. Napaurong sila ng malayo bago tuluyang nakatayo muli. Pagbagsak nila sa lupa, nabiyak ang matigas na sahig sa ilalim ng kanilang mga paa. Nanghamupa ang alikabok. Isang napakalaking bunganga na lamang ang naiwan. Naglaho na ang sinaunang kalansay. Kasabay nitong nawasak ang baluti, kapa, sibat, at lahat ng kayamanang dala nito.
Wala nang natira. Sa sandaling iyon, isang disipulo ng Heavenly Dust Sect ang nagmamadaling lumapit. Kuya Yang. Masamang balita. Wala nang natirang kayamanan sa lihim na silid. Lahat ng mahahalagang bagay ay nakuha na. Maging ang mga sinaunang aklat ay naging abo sa sandaling mahawakan. Namula sa galit ang mukha ni Yang Yunchen. Halos sumabog ang kanyang dibdib sa matinding puot. Habulin ninyo siya. Kahit hanggang dulo ng mundo. Hanapin ninyo ang maskadong lalaking iyon. Kapag nahuli natin siya, dudurugin natin siya ng pira-piraso. Umalangaw-ngaw ang kanilang galit na sigaw sa buong guho ng Ditian City. Kasabay nito, maraming makapangyarihang figure ang nagsimulang kumilos. Isa-isang sumabog ang kanilang mga aura habang mabilis nilang tinutugis ang misteryosong maskadong mandirigmang tumangay sa lahat ng kayamanan. Ngunit sapat na ba ang kanilang bilis upang maabutin si Zephyr? O may mas nakakatakot pang panganib na naghihintay sa kanya sa kailaliman ng Ditian City? Kabanata 1735, ang isinumpang kasuotan ng Ice Flame Supreme. Maging sa Chinlan Domain man o Muan Domain, walang sino mang mandirigma ang handang pakawalan ang pagkakataong ibinibigay ng Primordial Space. Alam ng lahat na kapag nagsara ito, 500 taon ang hihintayin bago ito muling magbukas. Kapag napalampas nila ang pagkakataong ito, maaaring hindi na sila muling makabalik. Samantala, pinagmasdan ni Zephyr ang Ice Flame Supreme Battle Attire na suot niya. Hindi niya napigil ang humanga. Napakahusay ng kasuotang pandigmang ito. Totoo ngang hindi ito tinatablan ng apoy, tubig, talam, o sibat. Ramdam niya ang pambihirang kapangyarihang taglay nito. Isa itong kayamanang halos maihahambing sa mga tunay na banal na sandata. Agad niyang ginamit ang kanyang spirit energy upang siyasatin ang kasuotan. Dinaglaon, natagpuan niya ang markang iniwan ng misteryosong kalansay. Matapos niya itong mapino, maraming alaala at impormasyon ang dumaloy sa kanyang isipan. Ngunit kasabay nito, biglang nanlamig ang kanyang mukha. Kaya pala kampante kang ibinigay sa akin ang kasuotang ito. Nakatago pala sa marka ang isang kapangyarihan ng sumpa. Kapag nabigo siyang tuparin ang kahilingan ng kalansay, maaaring buhayin ng sumpang iyon ang sarili nito at maging malaking banta sa kanyang buhay. Biglang nagsalita ang hari ng demonyo ng sumpa. Zephyr, kaya kong sirain ang sumpang iyan. Ngunit marahang umiling si Zephyr. Hindi na kailangan. Hanggat tinutupad ko ang ipinangako ko, hindi ako maaapektuhan ng sumpa. Isa pa, ayokong magkaroon ng utang na loob sa iba nang walang dahilan. Tahimik na tumanggo ang hari ng demonyo ng sumpa. Kung ganoon, ano ang susunod nating hakbang? Matalim ang tingin ni Zephyr habang nakatanaw sa malayo. Sa lakas natin ngayon, kaya nating talunin ang maraming mandirigma. Pero hindi pa tayo ang pinakamalakas sa primordial space. Napakarami pang kayamanang naghihintay rito. Hindi ko muna tutuperin ang kahilingan ng kalansay hanggat hindi ko nakukuha ang pinakamalalaking oportunidad. 500 taon bago muling magbukas ang primordial space. Hindi niya hahayaang masayang ang pagkakataong iyon. Pagkatapos ng maikling katahimikan, isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa labi ni Zephyr. Kung hindi ako nagkakamali. Sa mga sandaling ito, desperado nang hinahanap ni Yang Yunchen at ng iba pa ang kumuha ng kanilang kayamanan. Marahan siyang natawa. Kung ganoon, oras na para makipaglaro tayo sa kanila. Unti-unting naglaho ang kanyang anyo sa gitna ng hangin, habang ang isang bagong plano ay nagsisimula ng mabuo. Ano ang mangyayari kapag muling nagtagpo si Zephyr at ang tatlong pinakamalalakas na henyo? At hanggang kailan niya may tatago ang tunay niyang pagkakakilanlan? Abangan sa susunod na kabanata.